Ating mababasa sa 2 Kings 5:14. Kaya't siya'y lumusong at makapitong lumubog sa Jordan, ayon sa salita ng lingkod ng Diyos. At ang kanyang laman ay naging parang laman ng isang maliit na bata, at siya ay luminis. Ang tatalakayin po natin ngayon ay tungkol sa buhay ng isang hari, si King Naaman, at pamamagatan natin itong ang pagpapagaling kay Haring Naaman o ang kapangyarihan ng Diyos ay nakikita sa kababaang loob at pagsunod. Si Naaman ay isang makapangyarihang pinuno ng hukbo ng Syria. Siya ay may mataas na posisyon, may karangalan at iginagalang ng marami. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, meron siyang ketong or leprosy, isang sakit na hindi niya kayang pagalingin sa sariling lakas o kayamanan. Ang kwento ni Naaman ay nagpapaalala sa atin na may mga problema sa buhay na hindi kayang solusyonan ng pera, kapangyarihan o impluensya. Tanging ang Diyos lamang ang may kapangyarihang magpagaling at magbigay ng tunay na pagbabago. Unang bagay na nais kong ibahagi sa inyo, ang tao ay maaring mukhang matagumpay, ngunit may pangangailangan pa rin sa Diyos. Sabi sa 2 Kings 5:1, si Naaman ay dakilang tao sa paningin ng kanyang Panginoon at iginagalang na mabuti. Ngunit siya ay ketongin. Sa panlabas, tila kumpleto na ang buhay ni Naaman. Ngunit may suliranin siyang hindi kayang ayusin ng kanyang katayuan. Ganito rin ang maraming tao ngayon. Maaring matagumpay sa trabaho, negosyo, o pag-aaral, ngunit may mga sugat, problema, at pangangailangang espiritual na tanging Diyos lamang ang makakatugon. Huwag isipin na dahil maayos ang ating buhay, ay hindi na natin kailangan ng Diyos. Lahat tayo ay may mga laban na nangangailangan ng kanyang tulong at ng kanyang biyaya. Pagpapatuloy natin ang araling ito sa susunod. Sa Diyos po ang papuri. God bless po.